Lodi, welcome sa bago nating video. Ang video tutorial natin ngayon ay about sa Y-Delta connection control. Kalimitang ginagamit ito sa mga malalaking motor at sa mga industrial machinery. Ito nga pala yung mga gagamitin nating mga device. Tatlong magnetic contactor. Ito yun mga Lodi. Ito ay para sa main connection. Ito ay para sa Delta. At ito ay para sa Y connection natin. Isang on delay timer. Ito yung magko-command or mag-change over sa ating Y at Delta, at ito rin yung magko-control para maiwasan yung short circuit kasi meron itong delay na 1 to 2 seconds. Meron itong normally close at normally open. Isang overload relay, ito yung protection ng ating motor in case na mag high current yung ating motor ay titrip off niya yung supply ng ating control. Tatlong indicator light. Ito ay para sa Y indicator light, ito ay sa Delta, at ito ay para sa fault indicator light. Dalawang push button, isang start button normally open at isang stop button normally close, at isang circuit breaker at isang 6 leads out induction motor. Ito yan mga Lodi, U1, B1 at W1. Dito sa kabila ay W2, U2 at B2. So ngayon bago tayo mag-wiring ay gagawa muna tayo ng wiring diagram. Tabi lang natin ito saglit at tayo ay gagawa ng diagram. Uunahin natin mga Lodi ay power circuit. Sa paggawa ng wiring diagram mga Lodi ay aalamin nyo lang yung mga symbols at yung mga function ng ating mga device para hindi tayo mahirapan sa paggawa ng diagram. Mula main supply, line 1, dadaan ng circuit breaker at pupunta yan ng ating main magnetic contactor at lalabas na yan ng ating overload relay. Same lang yung line 2 at line 3. Ito yung ating circuit breaker. So ngayon meron na tayong main. Sunod naman ay Delta connection natin. Unahin natin yung line 3. Jumper lang tayo dito sa line 3. Pupunta yan ng ating Delta contactor. At diretso na yan ang ating electromotors. Same lang din yung line 2 at line 1. Jumperin lang natin dito. Diretso na yan ang electromotors. Ito yung ating 3-phase induction motor. Ito yung ating line 3. Ito yung ating line 2. Ito yung ating line 1. Ito yung ating line 1 sa kabila. Ito yung ating line 2. At ito yung ating line 3. Meron na tayong Delta at main connection. Sunod naman ay itong ating Y. Pag-jumperin lang natin yung line 1, line 2 at line 3. Diretso yan ng ating Y contactor. At diretso na yan ang ating motor. Since malayo yung ating motor ay magja-jumper lang tayo dito sa line 1 lang din na sa ilalim ng Delta contactor. At diretso na yan ang ating line 1. Ito yung line 2. Ganun din. Diretso ng line 2. At ito yung ating line 3.
So meron na tayong power circuit. Lagyan na rin natin ng label para mas madali nating maintindihan. Ito yung ating line 1, line 2, at line 3. Ito yung circuit breaker natin or CB. Ito yung ating main contactor. Ito yung overload relay or OL. Ito yung 3-phase induction motor. At ito yung U1, B1 at W1. Dito sa kabila ay B2, U2 at W2. Ito yung ating delta. At ito yung ating Y. Siyempre gagawa na rin tayo ng control diagram. Mula line 1, dadaan ang ating overload relay, normally closed. At pupunta yan ang ating stop button, normally closed. At pupunta yan ang ating start button, normally open. At diretso na yan sa coil ng ating main contactor. At lalabas na yan ang line 2. Lagyan na rin natin ng holding contact. Kukuha lang tayo dito sa pagitan ng stop button at start button. Pupunta ng auxiliary contact, normally open ng main. At babalik ng sa pagitan ng start button at coil ng ating main. Siyempre lalagyan na rin natin ng timer. Kukuha lang tayo dito sa pagitan ng start button at sa pagitan ng ating coil ng ating main. Dito yan. Pupunta ng ating normally open ng ating timer at dadaan ng auxiliary contact, normally close ng ating Y. Bali ito yung magsisilbing interlocking at dediretso na yan ang coil ng ating delta at lalabas na yan ang line 2. Lagyan na rin natin ang normally close ng timer. At dadaan ng auxiliary contact ng ating delta at dediretso na yan sa coil ng ating Y at lalabas na yan ng line 2. Ito yung ating timer. Ito yung ating. So ngayon lagyan na rin natin ang indicator light para may basihan tayo kung gumagana na yung ating mga control. Kukuha lang tayo dito sa coil ng ating delta at pupunta na yan ng indicator light at lalabas ng line 2. Same lang din yung ating Y. Pupunta ng indicator light at dediretso na yan ang line 2. Ito yung ating indicator light. Siyempre lalagyan natin ng fault indicator light para may basihan tayo kung nagmalfunction yung ating mga control or yung ating motor or nagka-high current. Kukuha lang tayo dito sa line 1. Siyempre magja-jumper tayo dito sa 95 normally close ng overload relay. Pupunta yan ng normally open ng overload relay at diretso na yan ang indicator light ng fault at
lalabas na yan ng line 2. So ngayon lagyan na rin natin ng label para mas madali nating maintindihan. Ito yung line 1, ito yung overload relay 95, 96, ito yung stop button, ito ay 1, ito ay 2, ito yung start button, ito ay 3, ito ay 4, ito yung main contactor natin, ito yung coil A1, A2, at ito ay line 2, at ito yung auxiliary contact normally open ng main, ito ay 13, 14, ito yung ating normally open ng timer, ito ay 67, 68, at ito yung ating Y, ito ay 21, 22, babalik tarin ko lang mga lodi, ito ay 22, ito ay 21, para pag nag-wiring tayo ay hindi magulo. At ito yung ating delta, ito yung A1, A2, ito yung X1 ng ating indicator light, ito yung X2, ito yung delta indicator light, at ito yung 55 normally close ng timer, ito ay 56, ito yung ating delta interlocking 22, 21, at ito yung ating Y, ito yung A1, A2, at ito yung X1, X2, at ito yung ating Y indicator light, at ito yung overload relay normally open 97, 98, at ito yung fault indicator light X1 at X2. Meron na tayong power diagram at control diagram. Ang next na dyan ay iwawiring na natin. Tanggalin na natin ito. Una natin gagawin mga lodi ay power diagram. Tatanggalin ko na rin muna ito mga lodi para hindi sagabal. Mula circuit breaker line 1 pupunta ng line 1 lang main contactor. Ito yan mga lodi. At line 2 ng circuit breaker pupunta ng line 2 ng main. Dito yan. At itong line 3 mula circuit breaker pupunta ng line 3 ng main contactor. Ito yan. Sunod itong ating delta connection. Magja-jumper lang tayo dito sa ibabaw ng main. Yung line 1 pupunta ng line 1 lang din ng delta.
At yung line 2, pupunta ng line 2 lang din ng delta. Ito yan. Ito yung line 2 ng delta at ito yung line 2 ng main. Sunod ay itong line 3 mula dito sa ibabaw ng main contactor natin, pupunta ng line 3 ng delta. Ngayon, okay na yung ating main at delta. Sunod ay itong ating Y connection. Pagja-jumperin lang natin yung line 1 at line 2. Dito yan. At itong line 2 at line 3. Okay na yung ating ibabaw. Sunod ay itong ating ilalim ng ating delta. Yung line 1 yan, pupunta ng line 1 lang din ng ating delta contactor. Dito yan. At itong line 2 ng ating Y, pupunta ng line 2 lang din ng ating delta. At itong line 3, dito lang din sa line 3. Okay na yung ating power circuit. Mamaya na natin ilalagay yung ating motor para hindi sagabal dito sa ating drawing. Ang next natin ay control circuit. Unahin natin itong lahat ng A2 ng ating magnetic contactor at lahat ng X2 ng ating indicator light ay pupunta yan sa line 2. Ito yung ating line 2. Unahin natin dito sa A2 ng main. Pupunta ng line 2. At yung delta ay kukonek lang natin sa A2 ng ating main. At yung A2 ng ating Y ay kukonek lang din natin dito sa A2 ng delta. At yung X2 ng ating, unahin natin itong fault indicator light, kakabit lang natin sa A2 ng ating Y. At pupunta na yan ng X2 ng ating fault indicator light. At jumper lang natin yung X2 nitong ating
Y indicator light at itong ating delta indicator light. Sunod natin ay line 1. Pupunta ng 95 normally closed ng overload relay. Ito yung ating line 1. Makiki-tap na lang tayo dito sa main. At pupunta ng 95 overload relay normally closed. At lalabas ng 96. At pupunta na yan ng number 1 ng stop button. Dito yon. At lalabas ng 2 dito sa kabila. At pupunta ng number 3 ng start button. Dito yon. At lalabas na ng 4. Dito yung sa kabila, yung 4. At pupunta na yan ng A1 ng ating main contactor. Ito yung A1. Sunod ay itong ating holding contact sa pagitan ng stop button at start button, 2 and 3. Ito yon, 2 and 3. At pupunta yan ng auxiliary contact ng main contactor number 13. Dito yon. At lalabas na yan ng 14. Ito yung 14. At babalik na yan ng A1 ng ating main. Dito yon. Sunod natin ay itong ating timer. Babalik na natin itong ating timer. Mula dito sa 14.
ng ating auxiliary contact ng ating main. Pupunta ng 67 ng normally open ng timer. Dito yon, since may clean yung ating wire, magja-jumper lang tayo dito. At lalabas yan ng 68. Dito yon. At pupunta na yan ng auxiliary contact normally close ng ating Y contactor. Ito yung ating interlocking para hindi magsabay gumana yung ating Y at delta. At lalabas na yan ng 21. Ito yung mga lodi, 21. At pupunta na yan ng coil ng ating delta A1. Ito yon. At lalabas na yan ng line 2. Dito yan mga lodi, naka common na yan dito sa line 2. Sunod itong ating normally close ng timer mula 95 lalabas ng 56. Dito yan. Pupunta ng number 22 ng ating auxiliary contact normally close ng delta. Dito yan. At lalabas ng 21. Dito yan. At pupunta na yan ng A1 ng ating Y contactor. Dito yon. Sunod ay lagyan na rin natin ang indicator light. Unahin natin itong delta. Kukuha lang tayo dito sa A1 ng ating delta. Dito yon. Pupunta ng X1 ng ating delta indicator light. Dito yon. At lalabas na yan ng X2. Ito yan. Lahat ng dilaw ay line 2. Ang next natin ay Y indicator light. Wala dito sa A1. Dito yon. Pupunta ng X1 ng ating Y indicator light. Ito yon.
At lalabas na yan ng X2. Papunta na yan ng line 2. Dito yan. Ang next ay itong ating fault indicator light mula line 1. Jumper lang tayo dito sa 95 ng normally closed overload relay. Dito yon. At pupunta ng 97 normally open ng overload relay. Ito yun, 97. At lalabas ng 98. Ito yun. At pupunta na yan ng X1 ng ating fault indicator light. Ngayon tapos na yung ating pagwawiring, reviewin lang natin. Mula dito sa main breaker, line 1, line 2, line 3. Ito yan, line 1, line 2, line 3. Pupunta ng line 1, line 2, line 3 din ng main contactor. Ito yan, nasa ibabaw. At lalabas na yan ng overload relay T1, T2 at T3. Diretso na yan ang ating motor. At itong ating delta connection, since nag-jumper lang tayo dito, yung line 1, line 2, line 3 ay ginumper lang natin dito sa line 1 ng ating main contactor at line 2 ng ating main at line 3. Pumunta ng line 1, line 2, line 3 ng ating delta. Ito yon. At itong ating Y connection, pinag-jumper lang natin yung line 1, line 2 at line 3. Ito yan, line 1, line 2 at line 3. Dito sa baba ay yung line 3 pumunta lang din sa line 3 ng delta, at yung line 2 ng Y ay pumunta lang din sa line 2 ng delta, at yung line 1 ay dito lang din sa line 1 ng delta. Ito namang control circuit natin mula line 1. Ito yung line 1 natin, pupunta ng 95 overload relay. Ito yon. At lalabas ng 96. Dito yon. At pumunta ng number 1 ng stop button. Dito yon. At lumabas ng 2 dito sa kabila. At pumunta ng start button number 3. Dito yon. At lumabas ng 4. Dito yon. At pumunta na yan ng A1 ng ating main contactor. Dito yon. At lumabas na yan ng A2. Diretso na yan ng line 2. Sunod itong ating holding contact sa pagitan ng stop button at start button 2 and 3. Bale dito ako sa 3 nag-connect. Pupunta yan ng auxiliary contact normally open ng ating main. Dito yon, number 13. At lumabas ng 14. Dito yon. At bumalik na yan ng A1 ng ating main contactor. Dito yon. Sunod ay itong ating timer. Nag-connect lang ako dito sa number 14 na auxiliary contact ng main magnetic contactor. Dito yon. Pumunta ng 67 at 55. Ito yung 55, ito yung 67 ng timer. At lumabas ng 68. Pumunta ng 22. Auxiliary contact ng Y. Yan yung interlocking. At lumabas ng 21.
diretso na yan ng A1 ng ating delta, at lalabas na yan ng A2, diretso na yan ng line 2. At itong ating normally close ng timer, pumasok ng 55 dito yon, lumabas ng 56, pumunta ng number 22 auxiliary contact ng delta, at lumabas ng 21 ito yon, at pumunta na yan ng coil ng ating Y dito sa A1, at lumabas ng A2, at diretso na yan ng line 2. Ito namang ating indicator light, mula dito sa A1 ng ating delta, ito yon, pumunta ng X1 ng ating delta indicator light, at lumabas ng X2 dito yon, at pumunta yan ng line 2. Sunod ay itong ating Y indicator light, kumuha lang din ako dito sa A1, pumunta sa X1 ng ating Y indicator light dito yon, at lumabas ng X2, at diretso na rin lang yan ng line 2. At itong ating fault indicator light, mula line 1, since malapit yung 95 dyan, nag-jumper lang ako dyan sa 95 dito yan, at pumunta ng 97 normally open dito yan, at lumabas ng 98 dito yan, at pumunta na yan ng X1 ng ating fault indicator light, at lumabas na yan ng X2 dito yon, at bumalik na yan ng line 2. Ito yung ating motor. Lagyan na natin ng wiring dito sa gilid para hindi matakpan yung ating drawing. Tanggalin natin yung cover, at tanggalin na rin natin yung jumper nito. Ito yung ginamit ko nung ako'y gumawa ng start stop, kaya meron pa yung jumper. Unahin natin yung U1 mga lodi. Pupunta ng T1 ng ating overload relay. At yung B1, ayan mga lodi, pupunta ng T2 ng ating overload relay. Ito pala yung T1, T2, T3. At pupunta ng overload relay. At itong W1, pupunta ng T3 ng overload relay.
At dito sa kabila, unahin natin yung W2. Pupunta ng T1 ng ating delta contactor. Dito yan. W2. Punta ng T1. At itong U2 pupunta ng T2 ng ating delta contactor. At itong B2, ayan, pupunta ng P3 ng ating delta. Balik natin to, baka dumikit sa ibang terminal. So short to. At pupunta ng T3. At hipitan na rin natin para hindi mag-init. At ibalik natin yung check natin, baka ito ay shorted. Balik natin yung cover. Ngayon ayusin natin ito. Lagyan natin ng cable tie. Ngayon tapos na yung ating ginawa. Pwede na natin itong testingin. Power on natin itong main circuit breaker. At iset lang natin ng 2 seconds itong ating timer kasi maliit lang naman yung ating motor. Pwede na natin itong start. Ayan, umilaw na yung ating Y indicator light at nag-energize na rin yung ating motor. At gumana na rin yung ating delta. Ibig sabihin, naabot na niya yung 85% full speed ng motor. Ito yung ating overload relay. Ito yung current adjustment niya. Dapat 100% full load current or
titingnan nyo rin yung nameplate ng motor. Testingin natin itong ating overload relay kung gumagana. Trip natin, ito yung trip button nya, susungkitin lang natin. Ayan, umilaw yung ating fault indicator light at tumigil na rin yung ating motor. Kahit anong start natin dito ay hindi na ito gagana, maliban lang kung i-reset natin yan. Ito yung reset button, pipindutin lang natin yan. Ayan mga lodi, nawala na yung fault indicator light, ibig sabihin pwede na ulit tayong mag-start. Ayan mga lodi, tapos na yung ating video tutorial ng Y Delta Connection Control. Sana ay may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo naman po, pwede nyo pong i-like. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe. At kung may mga katanungan po kayo or suggestion about sa video na to, pwede naman po kayo mag-comment sa baba. At maraming salamat po sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Hanggang sa muli, paalam!